ibang guild. Yan rin ang iniisip ko ng una, pero nakikiusap si Yuna at nadiskubre ko na kilala ng kapatid niya si Ashura. At nagulat ang lahat sa narinig nila nito, ikaw ba'y gustong gamitin ang pagkakataon na ito para isama si Ashura? Medyo kakaiba ito para kay Rin at Yuni, pero naiintindihan ko dahil tungkol ito kay Ashura. Kaya ba pupunta tayo sa Venea para tumulong sa pagsalakay at subukan ding alamin kung nandoon si Ashura? Yes, correct, ang tugon naman ng kanilang leader. At may isang makisig na lalaki na dumating at biglang nagtanong kung ano ang plano. Ito pala si Eden, ang Mythology Guild Master, official rankang first sa Korean server. Hindi ako karapat-dapat na maging Guild Master, kaya hindi ko maintindihan kung bakit ako napadala bilang Mythology Guild Master, na mas bagay pa si Kaiser. Lahat dito alam na mas magaling ka kaysa sa akin, tugon naman ni Kaiser nito. At sinabi ni Eden na, oo nga, tatanggihan ko sana ang posisyong ito kung hindi ito inirekomenda ni Rin. At tinanong ng leader si Eden na bakit hindi mo umpisahan ang paliwanag. Ang plano ay simple, hindi marami sa ating guild ang nasa ibaba ng 150, kahit mayroon man, karamihan sa kanila ay nasa 140 o 150, hindi ito sapat, kaya't napagpasyahan namin na gumamit ng buffs. Ang mga buffers ng guild ay magbabuff sa mga miyembro ng guild na papasok sa mga rehiyon na hindi kayang pasukin ng mas mataas na level. Siyempre, ang buff ay a-apply din sa ibang user sa laban, nagsimula na kami sa pagpapaalam sa mga tao. Base sa narinig ko kay Rin, ito'y isang plano na ginawa ni Azura, pero ang mahalaga dito ay kahit Mythology Guild tayo, hindi natin kayang sakupin ang lahat. Kaya tiningnan namin ito at natuklasan namin na kapag sumalakay ang mga halimaw sa tiyak na rehiyon sa Venea, nawawala ang mga barikada, kung sakaling magkaroon ng sitwasyon na talo tayo, sasaluhin ito ng Mythology Guild. Pero may mas mabuting paraan kaysa dyan, ito rin ay tila isang plano ni Azura, ayon sa kwento. At ito ay gamitin ang Pantheon, at gulat na gulat ang lahat sa narinig nila. Ang NPC ay magagawang makalusot sa mga level limiting barriers, tiyak na maganda ang plano, pero magagawa ba natin na ang mga tao ay sumunod dito? Kung kasama ang Pantheon dito, sigurado magtatagumpay na tayo. At ang kasalukuyang pangyayari ngayon sa Venea Pantheon. At makikita nating kinakausap ni Lebius ang isang bishop, na sinasabihan niya ito na parang hindi mo naiintindihan ang sinabi ko. Ano nga ulit ang reply mo, sinabi mo ba na hindi, at inulit niya ito na may nakakatakot-takot na mukha, na naiintindihan mo ba? At nanginginig na sumagot ang bishop sa pagsang-ayon. Salamat sa kooperasyon mo bishop, sabay himas sa bonbone nito, tuwang-tuwa si Lebius sa sagot ng bishop. At ngayon na naintindihan ng matanda kung ano ang oracle ngayon. Nag-cheer up pa si Lebius na let's protect this city. Sumang-ayon na lang ang bishop kahit labag sa loob nito. Oh, the holy war is upon us, sigaw ni Lebius nito, na habang ang matanda ay hindi na tumugon ito. Kaya't natigilan si Lebius at tinanong niya ang matanda, ano ang ginagawa mo? Ito ay isang banal na digmaan, hindi ka ba nagagalak? At nag-sorry na lang ang matanda dahil wala na siya magagawa sa kabaliwan nito. At sumabay na lang ito sa kung anong gusto ni Lebius, sabay sambit ng mama. At balik naman tayo sa pinag-uusapan sa guild house. Kaya ba natin suportahan ang Mythology Guild at makikita ang galing ng taong ito na si Ashura? Oo, tama ka. Ilang miyembro ng guild ay handa ng papunta sa Venea. Lahat ay magtitipon ng hindi lalampas ng 1 oras. Lahat ng miyembro ng guild na nasa mababang 150 ay nasa Venea na. Sa tingin ko dapat tayong pumunta na rin sa Venea. Kayo muna ang mauna magtungo doon, kailangan kong kausapin si Rin. Agad gumamit na ng teleportation ang lahat maliban na lang sa dalawa. At tinanong ni Rin kung ano ito, di ba ang sabi mo na nakasama na si Ashura dati sa paghahunting, at kakilala rin pala ng kapatid na si Yuna ang kapatid niya. Oo, sa tingin ko na hindi masamang tao siya, kasi tinulungan niya si Yun sa Venea at naririnig ko na madalas siyang tumulong sa maraming tao. Maari kailangan na nating magmadali, tak-ang taka si Rin kung ano ibig sabihin ni Eden. Ang Black Guild ay kumikilos na't nang narinig ito ni Rin ay tila ang pagkabahala sa kanyang mukha. Black Guild, ang pangalawang pinakamataas na guild sa Korea, kilala bilang Black Association, ito ay isang asosasyon na lalaban sa Mythology Guild, maaaring maging hindi patas na laban. Bawat guild master ay iniuugma rin na oligarko sa totoong buhay. Siyempre, ang guild master ng Mythology Guild na si Eden ay oligarko rin, ngunit mas marami ang kaaway sa kanilang hanay.
Nagsimula na silang bantaan ang iba pang malalaking guild na huwag pansinin si Azura, parang siya'y papasok na, parang siya'y nasa kanilang guild na. Plus, may sapat silang pera para suportahan ang kanilang mga aksyon, kaya kung sakaling pumasok si Azura sa Black Guild. Ano sa palagay mo, naniniwala ka bang mapipilit siya ng pera? Yan ay ang malaking problema, ang tugon ni Rin, parang hindi. Pero kung tatanggihan niya ang kanilang alok, maglalabas ang Black Guild ng order para sa pagpaslang. At sumang-ayon naman si Eden nito, hindi natin kanyang pigilan sila, di ba? Tanong nito kay Eden. Sa kasamaang palad, medyo mahirap para sa atin dahil seryoso sila dito, ang sagot naman ni Eden. Kaya't susubukan nila ang kanilang kapangyarihan sa combat contest ng Empire, ang sabi ni Rin. Kaya't sinabi ni Eden na dapat ba nating subukan ring suhulan siya. Alam mo naman na ayaw kong gumawa ng ganoon, phew, bakit hindi ka sumali sa contest din? Ako, oo ikaw, at ang ibang mga members din sa guild. Upang opisyal na mailantad ang Hero Guild panahon na siguro na gawin natin, 1 taon na mula nang mailabas ang idea, sagot ni Eden. Ito'y gagawin ko pagkatapos ilabas ang pangunahing plot. At nag-iisip si Rin kung ano ang dapat niyang gawin. Sabi naman ni Eden, ayon sa sabi-sabi na makikilahok din daw ang babae na iyon. Nang narinig ito ni Rin, ay bigla nagka-interest siya nito. Paano mo nalaman? Tanong niya kay Eden. Well, sinabi sa akin ni Juyong, dapat ko ba siyang tawaging Burn dito? Sa anumang paraan, kamakailan lang siyang nagkita sa babae na iyon at tila dinala niya ito. At biglang nag-aapoy si Rin na sinabi niya na kailangan kong ang dumalo ng tiyak. Napangiti na lang si Eden na sinabi sa kanyang sarili na, alam ko na competitive ka rin pala kahit na mukha kang mabait. Sa isip niya na, ngayon lahat ng miyembro ng Hero Guild ay magpapakalahok, kailangan ko nang magtago, ano nga kasi? Para sa mga hindi opisyal na rankers na gawin ang lahat ito para lang sa isang user, baka si Burn rin ay makikilahok, mahirap para kay Burn yung namanalo kung magpapakalahok ang babae na iyon, pero baka makarating siya sa ikalawang pwesto, at may kislap sa mata ni Rin na iniisip na makikita ba niya si Yunsang o si Ashura, siguradong isasama ko siya sa guild natin. At dito naman tayo sa Inferno Company, tila sinakluban na naman ng langit ang mukha ng team leader na ito. At nagtanong ito sa kasama niya na kung may mga issue ba. Wala naman, pero si User Yunsang ay nakakuha ng kanyang mga bagong kagamitan at kasanayan. Naaalala ko na, natanggap niya ang isang kakaibang grado ng kasanayan at 5 kagamitan para sa pagtapos ng emergency quest, di ba? Tama, ngunit may ilang kasanayan na nakahuli ng aking atensyon. Kunin mo nga ang mga list ng mga skills at nang nakita niya ito, ay napamura na lang siya na sinabi na lahat ng nakuha na skill ay sobrang kapaki-pakinabang para kaya Yunsang. At napaisip siya ng malalim na kung si User Yunsang ay nasa antas na 79, ibig sabihin, makikilahok siya sa pagsasanay sa pakikipaglaban sa kategoryang hindi lalampas sa antas na 100, kung saan maraming profesional na mga manlalaro ang makikilahok. Parang hindi pa sapat ang mga reklamo tungkol sa katarungan hinggil sa necromancy skill ni Tananos, malamang na itataas ng mga ahensyang namamahala ng mga profesional na manlalaro ang mga issue tungkol sa mga kasanayan at katarungan din. Ang mga pinuno ay tiyak na magsasalita tungkol dito. At natigilan siya sa kanyang pag-iisip nang biglang tumawag si Minyura. Tumawag ito para sa isang kumpidensyal na bagay. Tinanong ng team leader kung ano naman ito ay tungkol sa anak ng chairman ay makikilahok sa kompetisyon. Ganun ba? Ano naman ang kaugnayan nito? At nang napagtanto na niya na anak ng chairman ang makikilahok, bigla nagbago ang mukha nito. At balik tayo kay Yunsang na tila gising na ito sa kanyang pagkakatulog. At hindi kaaya-aya ang kanyang mukha dahil sa nakikita niya sa paligid nito. At sigurado siya sa kanyang sarili na nakatulog siya sa daan. At alam naman natin kung sino ang may kagagawan nito. At sinabi ni Yunsang na bakit ako inilagay sa gitna ng altar, at ginawa pa akong parang handog na isang sakripisyo nito. At biglang dumating si Lebius na gumawa ng mga kabalbalan na ito, na sinabi niya na sa wakas gumana ang aking summoning circle. Sa tingin ni Yunsang parang hindi naman ganun ito. At may nanabasa siya na nagsasabi na tanggap na niya ang reward mula sa emergency quest, at andoon na ito sa kanyang inventory. At ito ay ang isang item grade selection box at ang isa ay random skill book. At may nakuha din siyang isang fighting dog leader armor. At isang Tylo workwear, habang masayang tinitignan ito ni Yunsang at sa isip niya na bagaman nakatanggap ako ng 3 basurang espada, ang natitirang mga ito ay maganda,
ang mga bagong kasanayan din ay kahanga-hanga. Nang natapos na ito ay tinignan niya si Lebius na may tingin na parang ewan, na habang si Lebius ay parang nagnaining sa tuwa. At sinabihan ni Yunsang si Lebius, kita mo, madali nating napigilan ang pagsalakay ng mga hukbo ng mga halimaw dahil sumunod ka sa aking pamumuno. At sumagot na lang si Lebius ng absolutely, kaya't kailangan mong makinig sa akin ulit. Agad na inuntog na naman ni Lebius ang kanyang ulo sa sahig, sabay sinabi na ang salita ng aking master ay palaging tama. Kaya hindi na bago ito kay Yunsang, sinabihan na lang niya si Lebius na sige, babalik ako agad, samantalang wala ako. Ikaw muna ang baalang magbantay sa lugar na ito. At masaya si Yunsang na naglalakad na sinabi na tamang-tama na wala si Lebius na hindi na niya kailangan alalahanin ang oras niya, at hindi na niya kailangang magmadali. Kung makakakita ako ng halimaw, kailangan kong umalis agad para hindi ako mag-level up. At bigla siya may natanggap na mensahe, at ito ay ang dahil sa epekto ng spell ng alagad ni Tananos, si Lebius ay automatikong ma-teleport. At nagtaka si Yunsang kung ano ito, at walang ano-ano, ay bigla na lang nasa harap na niya si Lebius na tumetawan na tinawag siyang master. Ang alagad ay marahil ang nagpadala sa akin sa iyo, lubos akong nagagalak, tugon ni Lebius nito. At parang masisiraan na ng bait ang bida na sinabing, yay, naiintindihan ko na kung bakit ka napadala dahil sa disciple spell. Subalit tinanong ni Yunsang kung bakit ito walang damit, kaya pala hindi rin maipinta ang mukha ng nasa likod ng bida dahil wala pala itong damit. Sumagot na lang si Lebius na pasensya na, tinanggal ko ang aking damit dahil ako ay maliligo sana, nahihiya daw siya sa pangyayari sabay malakas nitong tawa. At tinalik din na ito ni Yunsang, nabilisan mong magbihis dyan, dahil pupunta tayo sa kapital. Sumagot si Lebius na nakaunat ang dalawang kamay na, yes. At sa isip naman ni Yunsang, na sigurado siyang may mapapatay siyang tagasunod. At dito naman tayo sa east of the Karen Empire sa Beldron Kingdom. Sa mukha pa lang ng 5, alam na nating kontrabida itong mga nag-uusap. At nagtanong si Junggo na isang Black Knight Guildmaster ng Black Association's Power Rank 1, ay may 6 na araw na lang bago ang paligsahan, tama ba? At sumagot naman si Warren na isang Black Spy Guildmaster ng Black Association Chief of Intelligence, na hindi. Sabi nila 6 na araw, pero sa totoo lang, aabutin ng mga 7 araw. Ang mga tagapag-organisa ay patuloy na nagtatrabaho ng buong oras sa hapon mamaya, makikita natin ang isang post tungkol sa kompetisyon sa website ng IDEA. At sinabi naman ni Pelia na isang Black Wizard Guildmaster ng Korean server, na may kumpirmasyon bang sasali si Azura, bagamat pinapahalagahan ko ang tiwala mo sa akin, kahit ako ay hindi makakakuha ng impormasyon tungkol sa isang napakalihim na tao. Tumawang sumagot si Henry, na isang Black Dealer Guildmaster na isang merchant ng Korean server. Ho, mas interesado ako sa mga kabataang sasali sa ating asosasyon kaysa sa taong si Azura. Nagsusugal ka na naman ba, Henry? Wala ka nang pakialam doon kung nagsusugal ako or hindi, Pelia. Magpakasugal ka hanggang gusto mo, ngunit tiwala akong alam mo kung ano ang mangyayari kapag ginalaw mo ang pondo ng guild. Ho, walang dahilan para mag-alala ka, ano ba ang akala mo sa akin? Kung ganon, hindi kayo magagalit kung kunin ko yung lalaking si Azura, sabi ni Junggo. Dapat nating hayaang ang sinumang propesyonal na manlalaro ang manalo ang siyang kumuha kay Azura, sabi ni Zerabol na isang Black Hunter at isang Guildmaster ng Korean server. At sumang-ayon sila sa sinabi nito, ito ang hindi favorable para sa akin, ngunit dahil wala akong paggamitan ng isang miyembro na nakatutok sa laban, sumasang-ayon ako. Papaano ang mga kalahok mula sa ating guild sa pangkalahatan? Ang Inferno mismo ang nag-oorganisa ng kompetisyon kaya't inanunsyo na nila ito sa bawat manlalaro, sa pamamagitan nito, mas madali nating nakuha ang mga miyembro. To be honest, hindi tayo nakakaranas ng ganitong magandang pagkakataon na makapag-recruit ng mga manlalaro kahit nagustuhin pa natin, hindi ba, gagamitin natin ang pagkakataong ito para sa kanilang makamit ang ilang kasikatan at sabayang sumali sa ating guild. At kapag sila ay lumakas na, maaari nating puksain ang Shinhwa Guild. Magandang balita iyon para sa atin. Kung gayon, lahat tayo ay sang-ayon na si Azura ay mapupunta sa guild ng nagwagi. Sa isang makapal na nyebe, may isang nilalang na mabilis ang takbo, grabe sa sobrang bilis nito ay nahahawi ang dinadaanan nito.
At sinasabi na, bakit ipinagbawal ang paggamit ng teleportation scroll sa labas ng borders, nakakairita nga. Bukod dito, siya ay lumakas ng masyado, iniisip ko kung gaano karaming antas na ang kanyang nakuha. At ito palatang babaeng patay na patay sa ating bida. Seryoso, hindi siya nagpadala ng kahit isang bagay buong oras na ito. Curious lang ako tungkol sa kanyang mga kasanayan, iyon lang. Dahil sa wala siyang natanggap na mensahe, ay nagpatuloy na ulit siya sa pagtakbo. At balik tayo sa Hero Guild na lahat sila ay nakabalik na ito, at kumpleto na silang lahat dahil nandoon na rin si Yuna. At sinabi ng leader nila na kahit hindi natin nakatagpo si Azura sa Venea, siguradong mahahanap natin siya ngayon. Siguradong magpapakita na siya ngayong ang anunsyo ng kompetisyon ay naipost na. Kung hindi siya magpakita, tiyak na masisira ang kanyang pampublikong reputasyon. At tuwang-tuwa ang dalawa, na sinabi ni Yuna na makakita ng kanyang laro ng personal, ano nga ba ang isang pangarap na natupad? Ngunit kung ang mga laban ay itinakda sa pagitan ng antas 100 hanggang 200, hindi ba't magiging medyo nakakabagot? At sumang-ayon naman ito, ang kanyang mga kasanayan ay napakalakas ng husto. Hindi ako magiging kasing isang panig tulad ng iniisip mo, iniulat sa atin ni Eden na plano ng iba't ibang malalaking guild na ipadala ang kanilang pinakamahuhusay na mga prospect sa kompetisyon na ito. Tulad ng alam ng lahat, narito tayo ngayon upang magpasya kung sino ang makikilahok sa kompetisyon, higit sa lahat, ang ating pagsali ay magbibigay diin sa pangalan ng Heroes Guild, mahalaga na mailagay natin ang marami nating pangalan sa leaderboard. Sinasabi na siya ay makikilahok din, at nagbago ang kanilang mukha nang sinabi ng kanilang leader ang babae na iyon ay sasali din sa competition. Sinabi ni Yuna na hindi ako makikilahok, ako'y isang tagapagpagaling kahit paano kaya't wala akong kumpiyansang manalo laban sa kanya at sa lahat dito. Hindi na ako kasali, lahat ng aking mga kasanayan ay pang mage AOE, pero binabawasan ang kanilang lakas sa kompetisyon, kaya't hindi na ako interesado. Pangiting sinabi ng leader na sa ganitong kaso, inaasahan ko na ang lahat ay makikilahok, ngayon, magkita-kita na lang tayo sa kompetisyon. At sa wakas, ito na ang pinakahihintay ng lahat ng mga makilahok sa paligsahan na magaganap sa idea, ito ang unang araw ngayon. At makikita nating ang Inferno Company ay puspusan ang paghahanda nito, at palaging andyan ang team leader na kamasid sa bawat monitor sa magaganap na paligsahan na ito. At sinabi ng team leader na, lahat ay nagpapahinga na sa kanilang tahanan, dahil bukas na ang kompetisyon, subalit ako ay patuloy pa ring nagtatrabaho. At nababahala siya na sana magiging okay lang ang lahat, na sana hindi naman siya lalabas na magsasabi na ako ang anak ng Inferno Chairman, pero ang mas malaking issue. Sa bandang huli, hindi niya naabot ang antas na 100. Si Azura ang maghahari sa kompetisyon kahit pabawasan natin ang kanyang kasanayan at ay tantay ang kanyang stats. Ang mga ahensyang nagmamay-ari ng mga profesional na manlalaro ay magrereklamo tungkol sa katarungan at iba pa, ngunit wala tayong magagawa. Sa wakas, ang laban sa pagitan ng mga profesional na manlalaro at ni Azura ay magiging napakalaking kaganapan. Higit sa lahat, hindi ba't ngayon ang araw na iyon? Ang araw na magre-reset ang cooldown para sa DP Store, hindi ba? At napalunok na lang ang team leader sa kanyang laway. Sa Imperial Capital ay nagkagulo na ang mga manlalaro kung saan ang pila para sa registration. At napatanong si Yunsang sa kanyang isip na ito na ba ang pila para sa mababa 100 na antas. Maraming tao kaya't kaya lang yung mga manlalarong pumasa sa pagsusulit ang maaaring mag-apply para makilahok. Dapat ko bang papilahin si Lebius dito? Nako, wag na lang baka magdudulot pa siya ng gulo dito. Dahil naghihintay rin naman ako, pupunta ako sa DP Store para kumuha ng bagong kasanayan. Hindi ko pa gaanong ginagamit ang Sabbath of Dead para makatipid ng DP, pero mas mabuti siguro kung mas madalas ko itong gamitin. Gawin natin ito, maaari akong mag-roll para sa mga item kapag kinakailangan, kaya't pumili tayo ng kasanayan. Lahat ng kasanayan ay pipiliin ng random at eksklusibo para sa mga alagad ni Thananos. Para sa pangalawang pagbili ng lahat ng mga grado, ang cooldown ay 15 araw sa totoong oras. Sige, huwag tayong mag-atubiling kumuha ng kasanayan. Kung ito ay isang heroic grade skill na maaaring mag-level up, ibig sabihin ba nito'y maaari itong mag-level up patungo sa god grade skill?
Wow, ang galing, sobrang kahanga-hanga. Tingnan natin ang legendary grade skill, isa na naman sa mga iyon. Nakakainis. Ha? Teka sandali nga, kung magpapraktes ako ng kaunti dito, maaaring maging kakaiba ito, di ba? Kung pagsasamahin ko ito sa mga rare, unique, at legendary grade skills na nakuha ko kanina, maaari akong gumawa ng kakaibang bagay sa kompetisyon. Nagpapahayag ang isang notification na maligayang pagdating sa Empire Fighting Competition. Pagkatapos pumasa sa pagsusulit, ang aplikasyon para sa pagsali ay kusang makukumpleto. Lahat ng mga kasanayan, kasama na ang mga passive skill, ay hindi gagana sa loob ng pagsusubok, at isang halimaw na may parehong estadistika sa iyo ang lilitaw. Medyo cliché nga, pero ito ay tiyak na mag-aalis ng mga hindi karaniwang individual. At nagpapahayag ang isang notification na lahat ng mga mahiwagang kasanayan ay hindi gagana maliban sa mga spell na maaaring i-activate sa pamamagitan ng mga utos. Ang halimaw ay maaaring patayin o ang pagsusulit ay ituturing na kompleto kapag na-survive ng 10 minuto. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.